ma'am. So, ang module is module 5. So, ang title sa module is What is Particle and Wave? So, group to me, ma'am. So, how does light behave as a particle? So, Isaac Newton used the analogy of a ball to explain the rectilinear motion of light. So, sa Isaac Newton daw is nagamit siya analogy, sa yung gamit is ang bola para ma-explain niya ang motion sa light. So, just like when the ball is thrown up into the air, the ball is follow a parabolic path because of the effect of the gravity. So, halimbawa, so, paras daw na kanang bola bitaw di mo nga itsa nga para kanang ingani. Example mo ni siya. So, pag itsa mo sa bola, mo ingani siya dili mo na siya dito so parabolic means karang pero wag mo dulag basketball pag i-shoot yung bola sa mo ra siya mo curve. However, when the ball is thrown horizontally, very quickly, the ball follows a straight line na pa. So, libawa daw na kanang bola bitaw nimo nga pag imong itsa pero horizontally pa dito pa straight. So, limbawa mo siya example diri pag ang bola daw nimo i-itsa daw nimo og so, reflection of light. Newton found that when the light strikes a mirror, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. So, si Newton daw is, yan ang hibalaan, kung ang light daw mo strike sa mirror, ang yung angle daw, kay same lang daw sa reflection kung asa siya mo adto. Refraction of light. Newton explained refraction by comparing the movement of the particle's light with that of a ball descending and inclining a plane. So, ang descending means kanang ang descending good means downward or forward. So, muna siya ang example. So, muna siya ang bola. So, muna siya ang carbon paper. So, means downward or forward. So, downward means bumaba siya o mo dagan forward. Newton claimed that the water attracted the particles of light, predicting that the speed of light would be faster in water than air. So, si Newton daw, iyang claim nga pag ang tubig daw mo-attract sa particles sa kanang light niya, so mas paspas daw ang water nga mo-reflect kaysa tubig. So, that would be all. Thank you. A look back in history, so nagsimula ang konsepto ng liwanag way back in the 4th century BC. Inimungkahi ni Plato ang isang iginagalang na likas na philosopher sa Athenian. So, ang liwanag, binubuo ito ng mga sinag ng ibinubuga ng mga rays emitted by the eyes. Bouncing off of rays on an objects allow us to perceive its color, size, and shape. The concept of light was believed to be true for almost 1,000 years, and refused this when claimed he explained that people can see their surroundings when the light reflects from the objects and passes through their eyes. So, he said na ang liwanag ay hindi nagmumula sa ating mga mata, but ito ay ibinubuga ng mga bagay tulad ng mga lampara. Napagpasyahan niya na ang liwanag ay naglalakbay mula sa pinagmulan sa mga tuwid na linya. So, from then on, lumitaw ang ilang mga paaralan ng pag-iisip sa kalikasan ng liwanag at dalawa sa pinakamalaking karibal ng teorya sa kalikasan ay kalikasan ng liwanag ay ang corpuscular theory at ang wave theory. So, ang corpuscular theory of light ay pinasimunuan ng English mathematician, astronomer na si Isaac Newton. Isaac Newton noong 1972. Si Isaac Newton, he believes na ang liwanag ay binubuo ng isang stream na maliit na particles
na naglalakbay sa isang tuwid na linya, sa isang tiyak na bilis. Ang mga corpuscle na ito ay walang timbang, kanang matibay at perpektong nababanat na maaari silang tumalbog mula sa isang opake na medium. Bagamat nabigo ang teoryang ito na ipaliwanag ang ilang mga light phenomena at mga katangian tulad ng polarization at interference. Si Newton ay lubos na iginagalang bilang isang scientifico na halos imposible para sa sinuman na makipagtalo sa kanyang teorya. Ito ay hindi hanggang 1801 nang si Thomas Young ay nagpakita ng isang seryosong hamon sa mga ideya ni Newton. So nakita ni Young ang ilang mga problema sa teorya ng corpuscular ni Newton, na para kay Young ang liwanag ay may napakaraming katangian ng isang klasikong waveform tulad ng diffraction at refraction. Ang dalawang pangunahing pinuno na ito ay hindi maipaliwanag ng teorya ni Newton. So, ang eksperimento ni Young ay nagbibigay ng support para sa wave theory na liwanag. So, naghatag siya support para sa wave theory ng liwanag. Gumagamit siya ng isang panipas na card sa pagmamasid sa liwanag, o kanang tinakpan niya ang isang bintana na manipis na card na may maliit na butas sa loob nito. So, isang makitid na sinag ng liwanag ang nakalusot sa butas. So, hinawakan niya ang card sa light bend na hinati ang papasok na light beam sa dalawang magkapatong na bend na liwanag. Habang dumadaan sa sinag ng liwanag sa isang gilid, ang gilid ng card ay nakasagabal ito sa sinag ng liwanag sa kabilang panig ng card. So, napansin ni Young na ang panghihimasok ay lumikha ng mga palawit gaya na nakikita sa tapat ng dingding. So, ang pattern na naobserbahan ni Young ay ang parehong pattern na nabuo ng mga alon. Humantong sa kanyang konklusyon na ang liwanag ay maaaring isang alon. So, pagkaraan ng halos isang siglo, nagsimulang lumitaw ang mga isyo sa teorya ng alon, kahit na ang teorya ng liwanag ng corpuscular ni Newton ay itinapon. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang photoelectric effect, isang kababalaghan kung saan ang liwanag ay nag-iilaw sa ibabaw. So, sa ibabaw ng metal ay nagiging sanhi ng paglabas ng mga elektron. Hindi maipaliwanag ng wave theory of light ang hindi pagkaraniwang bagay na ito. Inimungkahi ni Einstein na ang photoelectric effect ay maaaring madaling maipaliwanag kung ang isa ay kukuha ng liwanag bilang isang pakete ng enerhiya na maaaring ituring bilang isang stream ng mga particle. At kaya ang debate kung ang liwanag ay isang alon o isang bottle na naggamit muli. So, naisip ni Einstein na kung ang enerhiya ay dumating sa mga pakete, kung gayon, ang liwanag ay maaaring pumasok din sa mga pakete. Kaya noong 1905, inimungkahi ni Einstein na ang eksperimento ay madaling maipaliwanag kung ang isang tao ay
naisip na ang liwanag sa katunayan ay binubuo ng isang daloy ng mga particles. Ang mga particles na ito na kalanuan ay pinapangalanan niyang mga photon ay nagpapakita ng mga katangian tulad ng alon. So, ito ay simula ng ideya ng wave particle. So, mauto ang simula ang ideya ng wave particle duality. So, ito ay nagpapahiwatig na ang electromagnetic radiations ay dapat magkaroon ng parehong wave-like a particle-like properties. So, mauto siya ang look back in history. What is light according to Christian Huygens? Light as a wave. That physicist Christian Huygens believed that light was made up of wave vibrating up and down perpendicular to the directions of the propagations. Isa daw ka Dutch physicist si Christian Huygens. Ang gituuhan is ang light is binubuo ng wave vibrating up and down perpendicular sa direction of the propagation. So, naghimog isa ka paagi si Christian Huygens sa pagpakita sa pagpadaghan sa mga balon. O nailhan si Christian Huygens daw as a Huygens principle. In fact, dito rin siya pioneer sa wave theory of light. So, ang iyang wave theory of light is nagtagumpay sa mga pagsulay sa panahon. O karon gito rin ang backbone of optics. Propagation of light. Christian Huygens thought of light rays as the directions of travel of the wave, wavery. Naisip ni Christian Huygens na ang light rays is maong directions sa mga wavelets or maong directions sa paglakbay sa mga wavelets. So, plus ko yung nasa pictures is ang kanang pinakaunang nga points nga nag-isara is mo siya ang wavefronts. Ang ikaduhang nga points is mo na siya ang mga wavelets. Then ang last na points is mo na mga point is mo na siya ang light rays. So, mo siya ang wavefronts is mo siya ang gigikanan sa wavelets. So, nagkalat ang wavelets dito sa direction sa light rays. Kung asa ang light rays is dito pag padulong ang mga wavelets is because ang light rays is ginasunod sa mga wavelets kaya ang direction sa light rays is gina-follow sa mga wavelets. Kung asa ang light rays is dito po ang wavelets. Because according to Christian Huygens, the directions of light rays is dictated by the directions of these wavelets. Kung asa ang light rays is dito po ang wavelets. Kung asa nga side mo padulong ang light rays is dito po na side mo padulong ang wavelet. Reflection of light. This can be observed when using water wave. The angle of incidence of the wave is equal to the angle of the reflections as the wave fronts hits the surface at different times. Maila na ito ni pagkaay balod. Ang angulo sa incidence is parallel sa angulo sa iyang reflection. So, pag ang wavefronts mo igo sa ibabaw, ang mga wavelets mo igo sa ibabaw sa laing-laing direction. Ang bagong wavelets is maglakbay sa directions nga tangents dito sa mga wavelets nga maigo sa ibabaw. Kung maghimot tag-line, atong maobserbahan between normal line ug ang incidence line is parehara og anggulo ang normal light ug ang incidence ray. Refraction of light. When a beam of light travels between two media having different refractive indices, the beam is composed of waves or particles. A model for each can be devised to explain the phenomenon. The modern framework of light is based on the wave particle duality suggested by Louis de Broglie in 1923. This concept states that light can exhibit both particle-like and wave-like properties. Behaving as both simultaneously, the classical model of light by Isaac Newton and Christian Huygens are inefficient to explain its behavior, which lead to the development of quantum mechanics. This theoretical framework aims to explain observations that cannot be reconciled with classical physics. The modern framework, the dual nature of light, is a fundamental concept in physics that describes how the light behaves as both a wave and a particle. This idea is a central part of modern physics, particularly in the field of quantum mechanics. Historically, light was thought of as a wave with characteristics such as the interference and diffraction. This wave nature of light explains many phenomena such as the behavior of light in double-slit experiment. However, in the early 20th century, experiments such as the photoelectric effect and the Compton effect provided
evidence that light also behaves like particles, which we now call protons. This experiment showed that light can transfer discrete amount of energy and momentum, characteristic of particles. The wave-particle duality of light means that depending on the experiment or observation, light can exhibit characteristic of both a wave and a particle.